Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Welcome again sa aking channel. Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid. Pero kagaya ng ginagawa natin palagi sa tuwing tayo mag-aaral, sa tuwing ako'y mag-sharing bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una po sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa araw na to, sa paggising mo po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat din sa kaloob mo ngayong araw na to dahil kami na naman po ay makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po Lord. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin ang mga maririnig namin, mababasa, mapapag-aralan na iyong mga salita sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo rin po ako at gabayan, turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord God, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, at ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel at dyan sa mga bago po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos, yung aking mga sharing at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Kahapon po sinare ko sa inyo ang chapter 23 na may pamagat ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Pangalawa, ang ikapitong taon at ang ikapitong araw. At ang pangatlo, ang tatlong pangunahing pista. At huli, mga pangako at mga tagubilin. Yan po ang aking isinare sa inyo kahapon. Ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 24 na dalawa po ang pamagat nito. Una, pinagtibay ang kasunduan at dito naman sa verse 12, si Moses sa bundok ng Sinai. Tayo po ay mag-uumpisa na. Chapter 24 verse 1 po. Yun nga po ang pamagat na pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rito sa bundok, isama mo si Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sasamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Sasamba sila, pinasama si Aaron, itong si Abihu, mga kapatid, si Nadab, at yung 70 sa mga pinuno ng Israel upang sila ay sumamba sa malayo. Pero si Moses lang ang makakalapit po sa ating Diyos. Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang mga ito na maya sabay-sabay na sumagot. Lahat ng inuutos ni Yahweh ay susundin namin. Sabi dito, isinusulat ni Moses ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay
ng mga hayop. Nagagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Sabi dito, ang kalahati ng dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ay ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay sabi dito, sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Yun ang sabi ng mga Israelita. No? Nung pagkatapos na basahin ni Moses yung aklat ng kautusan, sabay-sabay sila nagsabi na susundin nila lahat ng inuutos ng ating Diyos. Pagkatapos kinuha ni Moses ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao, sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan na pakikipagtipan. Yan ang palatandaan ng pakikipagtipan. Sabi dito, ginawa sa inyo ni Yahweh. Yun ang palatandaan, no? Sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Verse 9, mga kapatid, umakyat nga sa bundok sina Moses at Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tungtungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit, sabi ganyan. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. No? Siguro gusto nyo itong maulit. No? Nung makita nila, ulitin ko ulit mga kapatid ang verse 9. Umakyat nga sa bundok sina Moses, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tungtungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Sabi dito sa verse 12, mga kapatid, si Moses sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at mga tagubilin, sabi ng ating Diyos kay Moses. Sabi ng ganyan, sinulat ko ito upang maging tuntunin, ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moses kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, hintayin ninyo kami rito, kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Yun ang bilin ni Moses bago siya pumanik sa bundok, mga kapatid. 15, umakyat si Moses sa bundok at ito'y natakpan ng ulap ang bundok ng Sinai. No, natakpan ng ulap pagkapanik nila Moses, mga kapatid. Sabi dito ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. 6 na araw na nabalot ng ulap. Nang ikapitong araw, si Moses ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. Nakita nila sa ibabaw ng bundok, mga kapatid. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi na nandun si Moses nakasama ang ating Diyos, mga kapatid. No? Yan ang katapusan, mga kapatid, ng verse 24. Ulitin ko lang ang pamagat.
pinagtibay ang kasunduan, si Moses sa bundok ng Sinai. Umuo sila na susundin ang mga utos ng ating Diyos. Ang tanong, sumunod nga ba sila talaga o hindi? No, mga kapatid, malalaman natin. Nag-antay ba sila kay Moses o hindi nila naantay si Moses? No, habang nakikipag-usap sa ating Diyos. So, malalaman po natin yan sa mga susunod na chapter na aking i-share sa inyo, na ating mababasa at mapapag-aralan, mga kapatid. Tayo sinasabi dito na sumagot sila eh. Dapat pagka sumagot ka na oo, susunod ka sa ating Diyos. Pinapakinggan mo siya, binabasa mo yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang mga salita. Dapat pag umuo tayo, yun na yun. Hindi na magbabago, mga kapatid. Tutuparin na natin, papakinggan natin ang ating Diyos dun sa kanyang mga sinasabi. Dapat po ganun tayo kapag umuo tayo. Susunod ka ba sa ating Diyos? Pag sumagot tayo ng oo, dapat yan, simula sa pagsagot mo ng oo, o kung noon ka pa sumagot, dapat tuloy-tuloy po yan. At kung ngayon, kasasagot ng oo, mga kapatid, dapat ikaw ay susunod na sa ating Diyos, sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga sinasabi. Susunod na po tayo yung kanyang mga sinasabing magmahalan, magpatawad, magpakumbaba. Diba yung 10 utos niya, dapat sundin po natin, mga kapatid. Magmahalan, alam niyo na, pag sinabi magmahalan, nandyan yung hindi ka magmumura sa iyong kapwa, hindi ka mag-iisip ng masama, hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, dahil mahal mo ang kapwa mo, dahil mahal mo ang ating Diyos, kaya gagawin mo yun, hindi ka makikiapid. No, mga kapatid, dapat susunod tayo. No, sasabihin mo, napakahirap naman. Opo, pero kaya po natin yan sa tulong ng ating Diyos. Manalangin lamang tayo, humingi tayo ng guidance, protection, kalakasan, katalinuhan, mga kapatid, upang mapagtagumpayan natin, upang matupad natin ang mga sinasabi, ang mga utos sa atin ng ating Diyos. Panalangin po ang pinakamatibay sa lahat, mga kapatid. Lahat kakayanin natin dahil sa panalangin, dahil sa pagtitiwala natin, dahil sumusunod tayo sa ating Diyos, lahat kaya natin. Lahat kayang ayusin ng ating Diyos. Lahat kayang ibigay sa iyo ng ating Diyos, mga kapatid. Yan po ang inyong tatandaan. Dahil ang ating Diyos, buhay at makapangyarihan. Amen and amen. Ulitin ko lang, yan nga po ang katapusan ng chapter 24. Bukas ang chapter 25 naman po ang aking isi-share sa inyo, mga kapatid. Salamat uli sa ating Diyos. Salamat sa inyo sa pakikinig nyo na naman sa akin, mga kapatid. Salamat po. Muli, mga kapatid, tayo ay mananalangin. Lalapit muli tayo sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Salamat, Lord, dahil ikaw po ang may kaloob nito. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, tulungan mo kami na sumunod sa iyo, Father God. Kami po ay sasagot ng oo. Susunod kami sa iyo. Pero Lord, hindi namin ito makakaya kung wala ka, kung hindi mo kami tutulungan at gagabayan, O God. Tulungan mo po kami upang kami sumunod sa iyo, upang kami nga ay totoong magmahalan, magpatawad at magpakumbaba, O Diyos. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, samahan mo po kami sa araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. Samahan mo po kami. Kaming lahat, hindi lang ako, hindi lang ang mga pastors, bishops and leaders na naglilingkod sa iyo, kundi lahat ng tao sa daigdig, O Diyos. Samahan mo po, tulungan at gabayan, O Diyos. Salamat po, Lord. And Lord, huwag mo rin pababayaan ang bawat presidente ng aming bansa. Samahan mo rin sila, gabayan, proteksyonan, pagtagumpayin mo rin po sila. Nawa sila rin ay sa iyo lamang lalapit, O God, sa tuwing magkakaroon ng suliraning, pangangailangan sa buhay. Nawa yan ang maisip ng bawat presidente, kasamahan nila, pamilya nila, hanggang sa amin, hanggang sa lahat ng tao, Father God, ang maisip sa iyo lamang lalapit dahil walang imposible sa iyo, O Diyos. Lahat kaya mong ibigay dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Buhay ikaw, Lord. May tenga, naririnig mo ang aming mga panalangin at nakikita mo ang sitwasyon ng aming buhay, ng aming lugar,
ng aming bansa, O God, ng bawat bansa at ng buong daigdig. Kitang-kita mo po kami. Lord, nandito po kami. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami. Proteksyonan mo po kami araw-araw, O God. Huwag mo po kaming pabayaan. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, ang Israel, O God, muling maging maayos na, matahimik, masaya, maunlad, O God. Ang Pilipinas din at ang buong daigdig, O God, maging maayos na, maging masaya, maging masagana, maging tagumpay, O God. Muli mong linisin, baguhin ang bawat tao, ang bawat bansa, upang maging maayos kami, Lord, sa iyong paningin, O Diyos. Huwag mo kaming pabayaan. Hindi po ito namin makakaya, O Diyos, kung wala ka po. Kaya muli, Lord, kami humihingi sa iyo ng tulong, ng awa, ng proteksyon, ng guidance, O God, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng nangyayari sa aming buhay, O God. Salamat, Father God, dahil dininig mo na ang aming panalangin. In Jesus' name, kami po ay magiging maayos, masagana, malakas. Wala nang karamdaman ang may mga karamdaman. Wala nang magugutom, wala nang malulungkot, O God. Magiging maayos na ang bawat buhay ng tao. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Salamat, Lord. Dininig mo na ang bawat panalangin namin, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat po sa mga blessings na ipagkakalob mo sa aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng mga tao, God. Blessings after blessings ang ipagkakalob mo po sa amin lahat. Kapayapaan, kasaganahan, katagumpayan, O God, ang ipagkakalob mo sa amin lahat. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, binabahiran ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan, ang aming mga lugar, ang aming mga bansa, O God, at ang buong daigdig. Magiging maayos in Jesus' name. Magiging masaya in Jesus' name. Magiging masagana in Jesus' name. Magiging ligtas in Jesus' name. At magiging tagumpay in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. O Lord God, salamat, salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos. Nadinig niya ng panalangin mo, kapatid. Tanggapin mo na yan. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Salamat po.